At ito po ay pwede nating i-apply sa ating buhay. Actually, dapat talaga nating i-apply. Sapagkat lahat tayo ay may misyon. We have an assignment. We have a mandate. Sumayin niyo ang Panginoon. at sumaiyo Ang rin. mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin niyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Umayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minsan po ba ay naitanong nyo na sa Panginoon kung bakit kayo nandyan sa kinalalagyan nyo ngayon? Sa lugar na kinagisnan, kinamulatan o napuntahan ninyo, sa grupo ng mga taong nakakasama ninyo, sa trabaho at sa ministeryo na ginagawa ninyo, at syempre sa pamilya na kinabibilangan ninyo. Well, ang magandang sagot po dyan ay ang ating narinig na ebanghelyo. Napansin niyo po sana kung papaano tinawag at sinugo ni Kristo ang kaniyang mga alagad. Una, tinawag niya sila. May pangalan pa. Which basically means, kilala niya silang lahat. Hindi siya basta pumili randomly. Para bang, sige, kung sino na lang ang makita ko, pwede na. Parang hindi nag-iisip. No. Pinag-isipan niya ito, pinagplanuhan niya ito. He knows them. Kilala niya ang kanilang mga kahinaan at ang kanilang mga kalakasan. And He considered all this in choosing them. Ikalawa, alam din niya kung saan niya sila isusugo. Ang sabi niya dito, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano sa halip. Ang hanapin niyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Hindi niya sinabing, bahala na kayo kung saan niyo gustong pumunta. Kasi kung pwede naman talagang ang mga alagad ay pumunta sa mga lugar lamang na gusto nila at sa mga tao lamang na gusto nila or kursunada nilang pagpahayagan ng mabuting balita. Gayunpaman, pag gayon, hindi na pagmimisyon yon. Because to be on a mission is to go where you are sent. Besides, siguradong hindi naman mamamatay ang mga alagad ni Kristo liban kay San Juan na binigyan niya ng ibang misyon kung minarapat nila na pumunta lamang sila kung saan nila gustong pumunta. Siyempre, pwedeng may pumili dyan kung saan magiging mas safe sila. Isa pa, bahagi ito ng sinasabi nating pagsunod kay Kristo. Actually, si Kristo mismo ang nagsabi, sino mang susunod sa Kanya ay kailangang limutin ang sarili. Ibig sabihin, our preference, our wants, and even ourselves upang tayo tunay na makasunod sa Kanya. Kaugnay nito yung pangatlo sapagkat sinabi din dito na sinabi sa kanila ni Kristo kung anong gagawin o sasabihin nila sa mga tao. He told them, as you go, make this proclamation. The kingdom of heaven is at hand. Hindi sinabi ni Kristo sa kanila, bahala na kayo kung ano sasabihin niyo. Bahala na rin kayo kung ano gagawin niyo. Basta, report na lang kayo. Kamot may na lang. Sinabihan sila kung ano ang dapat nilang sabihin. Because it's not really about them. It's about God and His kingdom. Instrumento lamang sila or like little pencil in the hands of God, sabi nga po ni Mother Teresa. Kaya walang dapat ibang marinig at makitang mensahe ang mga tao sa pamamagitan nila, kundi ang kalooban ng Diyos lamang talaga. At ito po ay pwede nating i-apply sa ating buhay. Actually, dapat talaga nating i-apply. Sapagkat lahat tayo ay may misyon. We have an assignment. We have a mandate. At yun ay upang ipakilala, iparamdam si Kristo saan man tayo naroon. Sino mang kasama natin, ano man ang kalagayan ng buhay natin sa pamamagitan ng pagpapakabuting tao natin.
Baka po nakakalimutan ninyo na tinawag din kayo. Yung pag-aasawa at hindi pag-aasawa, calling din po yan. At dahil tinawag din po kayo, may mission din po kayong dapat nagampanan. Sinusugo din po kayo or sugurin din po kayo. Therefore, sa mga partikular na tao, bagay, sitwasyon o lugar sa inyong buhay, ngayon, ginusto man nyo yan o hindi, kagagawan nyo man yan o ng iba, permanente man yan o hindi pa, may dahilan kung bakit kayo nandyan talaga. May kinalaman ng Diyos yan. Either ginusto niya o inalaw lamang. Kaya siguradong may magandang dahilan ang ating kasalukuyang kalalagayan. Pero pwedeng hindi natin makita yon. Kung lagi tayong magtatanong sa Panginoon ng may reklamo, bakit naman ako nandito? Bakit wala ako sa iba? Puti pa sila. Bakit sila ang mga kasama ko? Manapa, lagi tayong magtanong sa Panginoon ng may pagpapakumbaba at pagtitiwala na, Lord, anong gusto mong ipagawa sa akin dito? Papaano ko maipapakilala ang pangalan mo, ang kalooban mo, ang pagmamahal mo, ang awa mo, ang katarungan mo sa sitwasyon ko ngayon, sa pamamagitan ng buhay ko? Hindi naman po kasi po pwedeng magkamali ang Diyos eh. Sa anuman ang kanyang desisyon. Ang tao pwedeng magkamali, pero hindi ang Diyos. At ang pagkakamali ng tao, pwedeng itama ng Diyos para ma-fulfill ang kaniyang dakilang purpose. Naalala ko po, kamakailan, mga few months ago, nagmisa po dito si Bishop. At habang kami kumakain, sabi ko sa kanya, alam po ninyo, Bishop, dati po nung nagsisimula pa lang ako dito, may gusto sana ako itanong sa inyo eh. Sabi niya, ano yun? Kasi po, Bishop, may mga pare na hamak na mas bata sa akin sa ministry at minsan sa age, ang na-assign po sa mga parokya na may simbahan na at may kumbento na. Tapos ako dito kahit isa, wala. Walang kumbento, walang simbahan. I was insinuating yung case ng seniority na alam ko kahit papaano may bearing sa pag-assign ng mga pare. And I even cited an example. Alam po niyo yung reaction ni Bishop? Talaga? No. And then there was a pause. Tapos may tinanong pa siya, talaga? Mas ahead ka sa kanya? Opo, Bishop. Again, there was a pause. Parang nabigla siya. Tapos immediately he said, para ka talaga dito. Tuloy na siyang kumain. Hindi ko alam kung nagkanga, nagkamali nga ba talaga siya. In a sense na may na-overlook siya nang assign niya ako dito. Pero kung meron man, okay lang. Kasi kung meron mang pagkakamali, itinama yon ng Panginoon. Pero palagay ko, hindi ko makikita yung pagtatamang yon kung nabuhay ako sa hinanakit, sa inggit, sa pagrereklamo. Buti na lamang mula sa tanong na, bakit nga ba ako inassign dito? Ang naging tanong ko na ay, sa tulong ng Panginoon, Lord, anong gusto mong ipagawa sa akin dito? Anong pong gusto mong gawin ko dito para dakilain ang pangalan mo? Tulungan mo ako. Sana po mga kapatid, ganun din ang lagi nating maging tanong. Para lagi din nating masunod ang kalooban ng Panginoon. Para lumutang sa ating buhay ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagkamahal. And yes, kahit na sa mga sitwasyon na ayaw natin, kasi wala naman pong hindi pwedeng papagharian ang Panginoon natin. Kahit na yung mga hindi natin gustong sitwasyon, pwede nating magustuhan later on yon. Kahit yung mga pangit na sitwasyon, pwedeng pagandahin later on ng Panginoon yon. Basta sumunod lang tayo sa Kanya. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. Ito po sana, mga kapatid, ang ipagdasal nating biyaya sa banal na misa. Lalong-lalo na kung nandun tayo ngayon sa sitwasyon na ayaw natin. Again, yan man ay permanente na o hindi pa, kagagawan man natin o hindi, gusto man natin o hindi, may mangyayaring maganda dyan kung ang Diyos ay ating susundin at pagtitiwalaan. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos.
Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong Walang imposible sa Kanya. magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong sapagkat anak niya ako. diringgin ng Diyos Mahal niya ang ako. samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. kung diringgin ng Diyos ang samo Humigit tayo, ko. Panginoon. Salamat po sa mga tulong na binibigay mo, sa mga paggabay na binibigay mo sa akin at sa aking pamilya. Tulungan mo po ako na maging kalugod-lugod ang buhay sa iyong mga mata. Tulungan mo akong laging makasunod sa iyo anuman ang aking mga maging problema. At tulungan mo po akong makita ang iyong kalooban kahit na sa mga sitwasyon na hindi ko gusto pero aking kinalalagyan ngayon. Tulungan mo akong maramdaman ang iyong paggabay upang makita ko ang kahulugan ng lahat ng ito sa aking buhay. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pinangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo. Higit pa sa inaakala mo. Kayang gumuhit ng Diyos ng tuwid na linya mula sa mga liku-likong linya na ginawa mo o ginawa ng iba. Basta magbalik loob tayo sa Kanya. Magtiwala ka, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi ka mapapahamak kung lalapit kay Jesus at unti-unti magiging maayos ang lahat. Kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.